Another day, another Jayfern's wife story. Kaninang umaga, bago pumunta ng manukan si Jayfern, ay kumuha siya ng dahon ng malunggay. Naglagay siya dito sa gitna para tukain ng mga alpas na broodhen at nilagyan niya rin yung mga nakakulong na broodhen. Pero mukhang ayaw ng mga broodhen ng dahon ng malunggay. Mas gusto nila ang dahon ng kamyas. Kapag dahon ng kamyas kasi ang nilalagay ni Jayfern, hindi nila tinitigilan hanggat hindi nila natutuka ang lahat ng dahon. Samantalang itong malunggay ay dinadaan-daanan lang nila. Halos ayaw nilang tukain ang mga dahon. Kaya bukas, dahon ng kalamyas ang ipapalagay ko dyan sa gitna kay Jayfern. Pagkaalis nga ni Jayfern ay nagumpisa na akong magpatuka ng mga manok. Pagkatapos kong magpatuka ay nagutom ako kaya nagluto muna ako ng ulam. Nakabili kami kahapon ng tulya at ngayon ay lulutuin ko. Kailangan kasi namin ng shell ng tulya para ipatuka sa mga inahin para maganda ang quality ng itlog nila. Bago magtanghali ay dumating na si Jayfern. Pagdating niya ay nilabas niya ang mga nakolektang itlog. Minarkahan niya at isasalang na daw niya ang mga ito. Kinolekta pa niya ang mga itlog na nasa pugad at pagkatapos ay isinalang na niya sa incubator. Madami siyang nakolektang itlog. Nasa 40 pieces ang isinalang niya sa incubator. Yung mga itlog na nasa bukana ay second week ng December ang pisa niyan. Yung mga nasa dulo naman, yun ang bagong salang ngayon ni Jayfern. 40 pieces na itlog. Mano-manong hinahalo yan ni Jayfern araw-araw. After 10 days, mag-egg candling dyan si Jayfern sa mga bagong salang niyang itlog. Sana madaming similya na ang itlog ngayon. Pagkatapos ay pinaliguan ni Jayfern ang mga pulet. Medyo matagal na rin kasi namin hindi napapaliguan ang mga pulet tsaka yung mga cockerels. Yung mga cockerels bago paliguan ni Jayfern ay binunutan niya ng matatandang balahibo sa buntot para sabay-sabay sumibol ang buntot nito. Mas maganda kasi kapag sabay-sabay na tumutubo ang buntot ng manok. Pagkatapos paliguan ang manok ay ibinilad ko na sa harap. Yang 3 pulet at 4 na cockerels ay magkakapatid. At eto na nga yung mga bagong paligong manok. Medyo makulimlim na nung hapon kaya inilipat ko sila ng pwesto kung saan naaarawan. Basa pa. At kaninang hapon bago kami magpatuka ng manok ay bumili muna kami saglit ng abono. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!